Basahin po natin lahat yung ika-42 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Basahin po natin lahat. Ano ang diwa ng 10 utos? At ang sagot po dyan, basahin natin ng sabay-sabay. Ang diwa ng 10 utos ay ibigin ang Panginoon nating Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at ibigin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Amen. So mababasa po natin ang mensahe sa 10 utos sa Mateo 22:34-40. Ang sabi po dyan, ngunit nang marinig ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, sila ay nagtipon-tipon. Ang isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ay nagtanong kay Jesus na sinusubukan siya. Sinabi niya, Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan? Sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang lahat ng bagay na nasa mga kautusan at sa mga propeta. Amen. So nabasa po natin na talaga pong ito po itinuturo sa lahat ng mananampalataya. Meron pong dalawang bagay na nasa Biblia na mahalaga natin malaman. Una, mahalin ang Diyos. Sabi po sa Deuteronomio 6:5, mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. Amen? At ang pangalawa, mahalin ang tao. Sabi sa Mateo 22:39, at ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Dito po sa tanong na ika-42 ay para ito sa mga tao na malaman ang tungkol sa 10 utos. Ang katangian ng 10 utos, anong sinabi po dyan? Basahin po natin. Ibigin ang Panginoon nating Diyos at ibigin ang ating kapwa. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, ibigin ang Panginoon at ibigin ang ating kapwa. Amen. So una po, tingnan po natin ang kahulugan ng utos na ibigin ang Panginoon nating Diyos sa 10 utos. Sabi po dyan, ang ibig sabihin po nito ay mahalin ang ating Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Ito ay mula sa pinakadakilang utos na binanggit ni Jesus sa Biblia. So nakita po natin dyan na ito po ay sinabi nino ng Panginoong Jesus. So ano nga po ba yung ibig sabihin ng ibigin o mahalin natin ang ating Diyos? Sabi dyan, ang ibig sabihin po nito ay ang pag-ibig sa Diyos ay buong puso. Ibig sabihin, taos-pusong pagmamahal. Kanino? Sa ating Panginoon Diyos. Buong pag-iisip, pagkilala at pagsunod sa kanyang kalooban. Buong lakas, meaning paglilingkod at paggawa ayon sa kanyang utos, at buong kaluluwa, pagtitiwala at pagsamba sa kanya. So, examine ourselves. Nagagawa po ba natin lahat ng ito? So, tayo lang po yung makakasagot nun kung ano yung mga bagay na nasusunod natin sa Panginoon. So, dahil po dito, mayroong utos ang aklat ng Deuteronomio, chapter 6, verse 4-5. Basahin nga po natin. Ibigin dinggin nyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin nyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. So, in-emphasize po dyan, diba? Sino lamang ang Diyos? Si Yahweh lamang ang Diyos. At ibigin nyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Amen. Ang layunin po ng utos ng Diyos na ito ay ibigin niyo ang Diyos sa pamamagitan ng buong puso, kaluluwa at lakas ay para sa buhay ng tao, para sa ikabubuti natin at sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Di ba nung moment na nakilala natin ang Panginoon Diyos, di ba? Kusa niyo bang inibig ang Panginoon o dahil lang din sa pag-ibig ng Diyos kaya natin siya inibig? So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya natin siya inibig, diba? Kung gayon, dapat alam natin ang tungkol sa kung paano sundin ang kautusan at mga tuntunin ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Sabi dyan, kung mananampalataya ka, dapat alam natin yung tungkol kung paano sundin ang kautusan ng Diyos. Sinasabi po ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan 14-21, sabi dyan, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin.
Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So sinabi ng Panginoon Diyos, sino yung tumatanggap sa mga utos ko, ay tumutupad nito, at siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin din ng aking Ama. Di ba napakasarap sa pakiramdam na may isang Diyos na buhay na iniibig tayo? Amen. So, itinuturo po ng mga salitang ito na si Jesus sa atin ang tungkol sa daan na iniibig ang Panginoon Diyos. Ang daan na iniibig ang Panginoon Diyos ay tumatanggap sa utos ni Jesus. Amen. So nakasulat po ito sa Biblia na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng parusa ng Diyos sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya hindi pwedeng ibigin ang Panginoong Diyos na banal. Ito po yung sinasabi sa Lumang Tipan. Subalit, ang Diyos ay ibinigay ang daan para tayo ay pwede nang ibigin ng Panginoon Diyos. So, nakita niyo ba yung kagandahang loob ng Panginoon Diyos? Tayo, hindi tayo kaibig-ibig, pero ang Panginoon Diyos gumawa ng way. Alam niyo ba kung anong way yon? Ito ay ibigin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang utos at pagtupad nito. Amen. So ito po yung utos sa lahat ng mga mananampalataya. Alam niyo ba na ang mga tao sa panahon ng matandang tipan ay nabigo para ibigin ang Panginoon Diyos sapagkat hindi maaari ito sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Akala kasi nila noon na maliligtas sila o kaya mas mapapalapit sila sa Panginoon Diyos kapag gumawa sila ng mabuti. Pero tayo ay maaaring ibigin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. So si Jesus, alam natin na siya ay anak ng Diyos, pero siya ay namatay sa krus dahil sa kanino? Dahil sa ating kasalanan. At pagkatapos ng 3 araw, di ba, muli siyang nabuhay. So siya ay umiibig sa mga taong tumatanggap ng kaligtasan at sumusunod sa mga utos niya. So mahalaga na malaman natin na hindi lang sapat na parang na-attend kayo sa simbahan, pero hindi nyo naman tinanggap ang Panginoong Hesus. So itinuturo sa atin na tanggapin mo ang regalo ng kaligtasan at matututo tayong sumunod sa kanyang mga utos. Kaya nga mga kapatid, dapat nating ibigin ang Panginoong Hesus kaysa sa ibang bagay. Amen? Ito ay daan upang tanggapin ang pagpapala ng Diyos, sa gayon ang ating buhay ay nasa kapayapaan at kabutihan. Mahirap bang gawin yung mahalin ang Diyos ng higit kaysa sa ibang bagay? At tayo lang ang makakasagot nun at tanging Diyos lamang ang makakapag-examine ng ating mga puso. Pero itinuturo na love the Lord your God, di ba? Above all things. Amen. So paano nga ba natin iibigin ng Diyos? Sabi diyan, ano po sabi doon? Basahin nga po natin. Sa pagsunod sa kanyang mga utos, sa panalangin, yan. So sabi diyan, sa pagsunod sa kanyang mga utos, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa pagsunod. So kung mahal mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos, of course, susunod ka. Amen? Sa panalangin at pagsamba. So maglaan po tayo ng oras para makipag-usap at magpasalamat sa Panginoong Diyos. Ang tanong, ginagawa po ba natin ito? Amen. Gawin po natin yung manalangin at sumamba. Sabi diyan, sa pagtitiwala sa Kanya, kahit po may problema tayo, patuloy pa rin tayong manalig at umasa sa Kanyang kalooban. At sabi diyan, sa paglalagay sa Kanya bilang una sa lahat. Unahin ang Diyos bago ang sariling kagustuhan. So minsan, ito po yung part na mahirap bilang Kristiyano. Pero itinuturo ng Diyos, diba, unahin natin siya. And, di ba, we encourage everyone always to desire God more and more. Amen. Amen po ba? Amen. Ang ating Panginoong Hesus po ay tumutulong sa ating buhay upang, ano sabi dyan? Ibigin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating buong puso, kaluluwa at lakas. So, tandaan po natin na ang salita at pangako ng Diyos sa aklat Exodus 26, basahin nga po natin lahat. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Amen. So ito po yung pangako ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. So hindi lang sa iyo na nananampalataya. Iniibig mo ang Panginoon,
Pagpapalain niya rin yung kasunod-sunuran mo, yung magiging anak mo, at yung susunod mo pang henerasyon. So, ang tanong, madali po ba itong gawin? Minsan mahirap, pero as long na kinikilala natin ang Panginoon Diyos at as long na tayo ay talagang nagtitiwala sa Kanya at nananampalataya, magagawa po natin yun. Amen? Pangalawa, tingnan po natin yung kahulugan sa utos na ibigin ang ating kapwa. Sabi diyan, mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mahal niyo po ba ang inyong sarili? Amen. Ang kapwa niyo po, mahal niyo po ba? Amen. Kailangan po nating mahalin ang ating kapwa, sabi nga. Ang kahulugan po ng ibigin ang iyong kapwa ay ibigin ang lahat ng bayan ng Diyos. Ito po, sa Lumang Tipantol, sa mga hentil, kaaway at mga taong taga-ibang bayan. Dahil ang lahat ng bayan ng Diyos ay isang pamilya sa pamamagitan ng kaligtasan ni Jesus. So parang sa ngayon din po tayo, lahat tayo ay anak ng Diyos. Amen? So, kailangan po natin magmahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Noong panahon po nung matandang tipan, ang tao ay hirap mahalin ang Diyos at kapwa dahil ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang sariling pagkilos. Subalit sila ay mahina sa kasalanan. Pero, pagkatapos ng bagong tipan, kung sino man ang naniniwala kay Jesus, silang lahat ay tumanggap ng kaligtasan at dahil dito, ang Espiritu ng Panginoon ay tumutulong at pumapatnubay upang sundin ang utos at magtagumpay sa kasalanan. So pinapakita po dyan na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, hindi mo kayang gumawa ng mga bagay-bagay para ikaw yung mapapurihan sa buhay, kundi kailangan natin ang Panginoong Diyos. Amen? Minsan, ang mga ibang tao ay naniniwala na ang pagtulong sa kapwa ay para tanggapin ang kaligtasan. So, akala nga ng iba, pag gumawa ako ng mabuti, maliligtas ako, or parang makakadagdag puntos to para ako ay maligtas. Pero ito ay mali. Dahil walang kaligtasan sa pagkilos ng tao. Ang ibigin ang bayan ng Diyos ay tungkulin ng lahat ng taong tumatanggap ng kaligtasan. Kaya, kung iibigin ang Diyos, hindi pwede na ibigin ang kapwa. Di ba sinasabi na, di ba yung pag-ibig nagmumula sa Panginoon Diyos? So, kung nararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos, magagawa mong ibigin ang kapwa mo kahit ito ay kaaway mo pa rin. Mahirap yun ha? Pero ang Panginoon Diyos ang kikilos para magawa natin yon. Kung gayon, paano nga ba natin ibigin ang ating kapwa? Sinabi po ni Jesus na ang daan para ibigin ang ating kapwa ay nasa Marcos 12:31. Basahin nga po natin. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Amen. Ngunit aminin natin, hindi ito madaling gawin sa sarili nating lakas. Tama po ba? Kaya, lumapit tayo sa Diyos. Hingin natin sa Kanya ng buong puso, ang marunong magmahal, magpatawad, umunawa at maglingkod. Ako po naniniwala na lahat tayo nandito ay napagdaanan natin yung magkaroon ng ka-conflict sa kapwa natin. Pero magagawa natin silang patawarin o kaya magagawa natin silang tanggapin or mahalin dahil po kanino or dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Kaya, paano naman natin iibigin ang ating kapwa? So, meron po diyang 4. Basahin nga po natin. Sa paggawa ng mabuti, sa pagpapatawad, sa paggalang at pag-unawa, sa pagmamahal, sa gawa, hindi lang sa salita. So sabi diyan sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin po nun, dahil mahal mo yung kapwa Kristiyano mo, for example, simbahan. So, tumutulong tayo sa nangangailangan at maging mabuting halimbawa. Hindi tayo yung parang nagiging daluyan pa ng mga negative na mga bagay, di ba? So, kung mahal mo yung kapwa mo, kung mahal mo yung kapatid mo sa simbahan, tutulungan mo siya. Amen? Sa pagpapatawad, sabi diyan, huwag magkimkim ng galit, piliing magpatawad. Amen? Agree ba kayo doon? Sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag nating kimkimin ang mga gumawa ng masasama sa buhay natin. Bagkos, magpatawad tayo. Alam niyo, mahirap yon, pero laging sinasabi ng Panginoon, di ba? Inutos niyo yun, magpatawad ka. Kasi,
Tayo nga, di ba, makasalanan tayo, pero pinatawad tayo ng Panginoong Diyos. Pero magagawa lang natin yon, lagi niyong tatandaan, magagawa lang natin yon, hindi dahil sa sarili natin lakas, kundi sa tulong ng Panginoong Diyos. Sabi pa dyan, sa paggalang at pag-unawa. So, iniibig natin yung kapwa natin kasi tinatrato natin sila ng may kabutihan at respeto. Amen? So, tayo ay, di ba lahat tayo ay pantay sa paningin ng Diyos? Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kaya, I encourage you to respetuhin natin ang kapwa nating Kristiyano at gumawa ng kabutihan sa kanila. At sabi pa dyan, sa pagmamahal sa gawa, hindi lang sa salita. Amen? Ipakita ang pag-ibig sa konkretong aksyon at ang pag-ibig sa kapwa ay nakikita sa ating asal, salita at kilos. So, araw-araw matututunan nating ibigin ang kapwa natin sapagkat nararanasan natin ang tunay na source ng pag-ibig kanino? Kay Jesus. Amen. So, for our conclusion po, muli, ano ang diwa ng 10 utos? Basahin nga po natin. Ito ay ibigin ang Panginoon nating Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas, at ibigin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. So yan. So sinabi yan ng Panginoon Diyos. Sinasabi ni Jesus na ang mas malaking kahulugan ng 10 utos ay nahahati sa 2 uri. Una, ang pag-ibig ng Diyos at ang pangalawa ay ang pag-ibig sa tao. So, ang dalawang pinakadakilang utos na itinuturo ni Jesucristo ay, anong sabi po dyan? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diba? Sinum up na po yung 10 utos sa dalawang bagay na ito. Muli nga po natin basahin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, itinuturo ng Panginoon Diyos, di ba? Unang-una, inuna niya, ibigin mo ang Panginoon Diyos. Nang sa gayon, iibigin mo rin ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? At bilang mga Kristiyano po, iniibig natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod at iniibig natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng ating kabutihan at malasakit. So ito yung lagi nating tatandaan na araw-araw ang Panginoon Diyos ay bumubuhos ang biyaya sa mga taong umiibig sa Kanya. Amen? At kung may mga bagay man na hindi ganun kadali ibigin sa ating kapwa, ipanalangin natin yung sarili natin na kay Lord na, Lord, tulungan niyo po yung puso ko na tanggapin at yakapin muli yung kapatid ko sa Panginoon para ibigin siya. Kasi hindi naman maganda, di ba, na meron tayong kaaway sa loob ng simbahan, di ba po? Kaya muli, unawa po sa atin ng Panginoon Diyos na una sa lahat, ibigin natin ng Diyos at pangalawa, ibigin ng kapwa gaya ng pag-ibig sa ating sarili.